So what's up mga boss, yan, another day, another bam bam, no. So yun, and we are back for another video, no. So yun, may nakapansin, puro ENC yung ginagawa natin. So ngayon, mag-upgrade tayo ng GNG. So guys, this is GNG Cobalt Kinetics. Yan. So stock to, i-upgrade natin. Yan, syempre at least 450 fps, no. Reinforced polymer to, guys. So medyo magaan. Yan. Yan, reinforced polymer. Lahat, yung buong assembly niya, no, naka magwell. Yan. Naka built-in MOSFET to. So stock niya is naka MOSFET na, no. Naka MOSFET, naka PDW buttstock. Yan, adjustable yan. Tapos ito, may working charging handle, no, and working na bolt release, no. So full polymer siya, reinforced polymer. So kahit polymer, medyo may weight pa rin, no. So yan. Ngayon guys, palalabasin natin yung full potential nito, no. So pang airsoft field, so 450, at least 450 fps, ayun yung target natin. Then since naka MOSFET siya, tatry natin abusuin yung MOSFET, no. Mag-install tayo ng high speed na motor, mga 3500 lang naman, mga 3500 RPM na motor, no. So yun, pakita ko sa inyo yung gagamitin natin. So gagamit tayo ng ito, Tinley na 3500, no. So yan. So gagamit tayo ng Tinley GT na 3500. So 3500, 3500 RPM, no. So high speed. Tapos syempre yung combo natin, magsiselyo tayo, air seal nozzle na double o-ring na aluminum cylinder head, and type O na cylinder body. Tapos meron tayong aluminum piston head and metal teeth na piston body. So yan yung gagamitin natin for internals. Tapos syempre girder na SP130. Tapos magpapalit na rin tayo ng inner barrel. So maghahaba tayo, no. Hindi ko kasi trip tong gantong flash hider. So maghahaba tayo, maglalagay tayo ng suppressor sa loob para mag-cover dun sa inner barrel. And at the same time, nagamit tayo ng Madball na backing, no, na may fishbone na tensioner. So yun, yun yung mga gagamitin natin. Yun din yung i-upgrade natin. Tignan natin yung kalalabasan, no. Tignan natin kung ano yung magiging outcome niya. So for now, check natin yung FPS niya, no, yung current FPS niya. So eto guys, medyo maraming pinipindot dito, no, para maano mo yung buttstock. So tanggal siya. Hindi na natin siya kakabit since babaklasin naman natin to, no. So dito yung access ng buttstock niya. So ito yun guys, yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, no, maybe MOSFET siya, no. So yan, kung nakikita nyo, so, yan, may MOSFET siya. At the same time, meron siyang fuse. Yan, may fuse, no, naka Tamiya plug, no. So tingnan natin, kakabit tayo ng syempre yung storm power natin na battery, no. Yan yung pinaka na-testing natin sa mga laro natin, reliable, no. So yun guys, maselan nga pala tong GNG. So maselan tong GNG, no. So ingat yung mga magbabaklas, ingat lang kasi anytime pwede masunog yung MOSFET, pwedeng masunog yung pumutok yung fuse. Although replaceable naman, pag nasunog mo yung MOSFET, dati may ginawa na ako, pinalitan ko lang na regular switch, okay na. Tapos itong fuse naman, 25, nakakabili naman yan sa mga motor shop, no. So yun, tingin natin. Sama ng tunog. Sama ng tunog guys. So kabitan natin ang magazine na may point.
20 BBs. Tapos ano pa ba, di yung ginagawa natin lagi na dito kayo sa Magic Chrono natin. So, uy, hindi siya nakasaksak guys, wait lang. So, natin yung ating Magic Chrono, no? Wait lang. Ayun. So, yan. Kita ba? So, yun. Check natin. Ito yung stock, no? Grabe naman. Kita mo ba? Ayan, no? 283. So, 282. Grabe naman yung stock nito, no? So, malamang nagsettle na to. Ayan. Kita pa ba yan? So, pulo to. So, ilan yung ROF nya? Hindi na mabasa ng aking chrono, no? So, 290. Tapos, ayan. So, ayan. Medyo, actually, sobra, no? Sumobra yung baba, no? FPS. So, hindi siya nice, no? Kawawa lang yung magagamit, no? Kawawa yung gagamit nito. So, gagawin natin, i-upgrade natin. Samahan nyo ako. Isasabit ko kayo ulit dito, no? So, bumagsak pala yung ilaw natin. So, yun. Samahan nyo ako. I-upgrade natin to. Tingnan natin yung magiging outcome, no? Tingnan natin yung magagawa natin. Medyo mahabang kalikutan to kasi maselan nga to si GNG, no? So, yun. Tingnan natin. Samahan nyo ako. Punta tayo dito ulit. So yun guys, bali ito na tayo ulit. Nandiyan na kayo ulit sa taas. So tanggalin na natin yung kanyang battery, no? So ito, medyo ito guys, makakakuha kayo ng idea yung mga naka GNG dyan, no? So pwede nyong gayahin tong gagawin nating setup, no? So yun, lalo ngayon ang gaganda ng GNG, no? Yung mga TR16, no? So syempre ingatan natin to. Same lang naman siya ni ENC na may ito, susundutin ka rito na screw, no? So yan, daan-dahan lang kasi maselan tong ayan, maselan yan, no? Sundutin natin ito. Kailangan lumaglag nung nasa loob. Yun. Guys, medyo madugong baklasan kasi naka-ambidextrous to, no? So alam nyo na, pagka ganon, ayun yung may mga bola-bolang maliliit. So ayan, tanggal na natin itong swivel, tanggalin din natin. So ayan. Tapos tupi muna natin itong mga to, no? Tapos yun, pukpukan na tayo. So kailangan nating remove tong pin na to. Gamit tayo ng rubber mallet tsaka itong aking pin. Yan. Ito guys, medyo tricky yung pagtanggal nito nung slide, ay nung ano, no receiver, no? Medyo tricky to kasi yan, may sumasabit dito guys. Yung dust cover nito nakakabit dun sa kanyang antag dito, gearbox, kaya medyo tricky to. Kailangan ng konting pasensya rito. Actually mahabang pasensya kailangan mo rito, no? So yan, tricky to kasi dahil dito yun, ayan, no? Yan. So makikita nyo yan, yung kanyang dust cover. Yan, set aside natin, no? Nakakabit dun sa gearbox, no? So yan, no? Pag pinul mo yan, mag-open yung bolt. Yan. Tapos
Ayan. Diba? So, ayan, medyo tricky siya dyan pagdating dyan. So, remove na natin yung motor. So, kailangan natin tanggalin to. Ito, tsaka ito. So, tanggalin muna natin, no? Guys, gamit kayo ng proper tools para iwas bilog, no? Baka mabilog yung mga ano natin, screws or allen, no? Ayan. Dapat meron tayong proper tools. So, ayan. Again, color red is positive and negative yung black, no? So, sa motor may nakalagay positive. So, pula yun, no? Tanggalin natin yan using tweezer. Ayan, sundot-sundot lang. Set aside. Bunot. So, yung stock niyang motor is GNG na 1800, no? Ayan. 18,000 RPM, no? Ito is 3500 down, 35,000 pala, sorry. 35,000, hindi 3,500, no? 3,500, no? So, yan, sorry. Yung intro ko kanina, sorry. So, Tinley GT3, 35,000 RPM, no? So, ito is 18,000, no? 18,000 RPM. So, dito tayo, ito gagamitin natin. Sorry guys, again. So, set aside na natin yung motor. Hindi pala 3,500, no? So, 35,000 RPM. Grabe, no? Tulin. So, ito, may dalawang screw doon sa loob. Kailangan natin tanggalin yon. Ayan. Again, guys, gamit kayo ng proper tools para iwas bilog, no? Kasi pag nabilog yan at di nyo natanggal, papamasin shop nyo pa yan. Tapos dito medyo ano kayo, kasi syempre yung tornilyo na yan, yung dalawang tornilyo na yan, yung humahawak dun sa grip at saka dun sa gearbox, no? Yun, nalaglag na yung isang pin, no? Kusa nang nalaglag yung isang pin kasi lumuwag na yung bandang gearbox dahil nga na-remove na natin yung dalawang screw na nagdudugtong dun sa gearbox at saka sa grip. So, yan. Muna natin yung grip, yung dalawang screws, tapos allen na maliit para dito sa ambi rin to. Ambi yung kanyang mag-release, no? So, pwede rito. Ito, pwede rin dyan, no? Ayan. No? So, ambi rin yan. Tanggalin natin yan. Dahan-dahan lang guys kasi may spring yan, no? Ayan. May spring sa loob. So, ayan. Tapos, ito kailangan nating luwagan using proper tools ulit. So, allen yan. Ayan. Para yung bolt release niya matanggal, no? Maalis natin. Ingat din kasi alam ko may spring din to, no? So, baka malaglag yung spring. Yan lang yung ano rito, medyo maraming maliit na parts, no? Ayan, may spring, oh. Ayan, may spring siya. Ayan. So, hindi mo kailangan totally remove, no? So, ganun lang. Tapos, sunod na natin to. Itong dalawang switch, no? So, kung makikita nyo yung switch nya guys, safe, tire pull auto, ganun lang, no? Hindi kagaya nung sa ENC na diretso, no, umiikot. So ito, ganun lang gawin natin. Re-remove muna natin tong switch. So dahan-dahan pa rin. Bakit dahan-dahan? Kasi eto guys, oh, may bearing, may ball bearing, no? So, kailangan huwag yan mawala. So, importante yan dyan. At the same time, dito sa kabila, no? So, pigilan natin para wag umikot.
Kasi yung ibang ganito umiikot. Pagka umiikot, nakakalbo yung bearing. Yung gear sa loob, no. So same to. Ito dumikit na, wag lang malalaglag. Ayan, no. Meron din siyang bearing, no. So maghiwalay natin sila. Yan. Tapos kailangan din nating remove to. Yan. Yung pin. Tapos mari-remove na natin tong gearbox from lower receiver, no. So tandaan lang, medyo gagamit tayo ng puwersa. Yan. Yan guys, so titignan nyo tong orientation na to. Papakita ko sa inyo. Dahan-dahan. Lalo yung mga bago pa lang magbabaklas, no, dapat dahan-dahan kasi pag may tumalo na isa dyan, mahirapan na kayong ibalik, no. Lalo pag di nyo nakita, hindi nyo na ID, no. So yun guys, ito yung gear na yan yung sa ambi selector, no. So pag naligaw kayo dyan, tapos, no, yari kayo dyan, no. So may selyo ni GNG Armament, no. May selyo, tanggalin na natin yan, selyo na yan. Kalat lang. So yan GNG G2, no. So naka-QD na spring guide. So ito, bunutin na natin yan. Pakita ko sa inyo. So tusukin mo lang yan, baba mo, tapos yan, ganun. Yan yung spring nya, napaka-cute. Yung spring guide nya, ito. So tanggalin natin yung spring guide. Ito lang kailangan natin, tanggalin na natin, set aside na natin yan, no. So yung nalaglag, ito yung gear, no. Yan. So yan yung pagkaka-ID ko dyan. Kung may round, may flat. So yung round doon, tingnan natin, yan, no, same lang ng orientation doon sa kabila, no. So yun lang yung tatandaan nyo, no. Ganda, oh, pati yung kanyang selector plate, may brand talaga ni GNG, oh. Grabe, no. So yun, ayun pala guys, kailangan pala natin, ayan, tinanggal na natin to. Kailangan pala natin tanggalin itong maliit na tornilyo na yan, para dun sa paghihiwalayan ng gearbox, no, yung magkabilang gearbox. Kasi ito, ang kabilang dulo nyan is ito, ayan. So yan yung sa bolt release, yan, oh, no. So kailangan tanggalin natin yan para ma-remove natin yun. Dahil pag hindi mo yan natanggal guys, may tendency mabali. Kasi pupwersahin mo yan maghiwalay, di ba? Kasi bubuksan mo yung gearbox, pupwersahin mo siya, so may tendency mabali. Yan, gilid lang natin. Ito kasi ito, nahuhugot to guys. Yan, nahuhugot yan. Yan, pakita ko sa inyo na nahuhugot yan, no. Yan, tumubog na siya, so yan, nahuhugot yan, eh. Hugutin ko muna. Yan guys, oh, nahuhugot ko na. So ito yung kabilang side niya. Yan, may spring din to guys, dahan-dahan o ingat, eh, no. So agapan nyo na yan, no. So yan, wag nyo kakalimutan niya kasi dito yan, para mag-function ng maayos. Ngayon guys, etong isang gear na to, kailangan natin tong tanggalin. So paano gagawin natin? Lulubog lang natin to. Yun. Tumalon. So yun, kailangan tanggalin. Then ready na tayo mag-unscrew, no. So kahit di na natin tanggalin to, tong mismong dash cover na to, no, hindi na natin tatanggalin yan, yung mga screw na lang. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apat na maikli, apat din na mahaba. So kailangan natin yang tanggalin, then good to go na tayo sa pag ng gearbox, no. Again guys, gamit kayo ng proper tools para hindi mabilog o ma-lost thread yung mga screws natin, no. Kasi importante yan.
Yan, shoutout pala sa mga naka-subscribe sa atin, no, sa mga nakasuporta sa atin. Maraming salamat po. Ayan. Sa mga inquiries nyo naman po, pwede nyo kami i-PM sa Facebook page namin, Savage Airsoft PH, no. So, ayan. So, optional na kung gusto nyo tanggalin to, ha. Pero ako kasi hindi ko natatanggalin yan. So, set aside natin. Then, pwede na tayo magbukas dahan-dahan nito nung gearbox, no. So, dahan-dahan lang. Medyo madikit, no. Kailangan natin ng panulak. Ito. Yan talaga yung gearbox, guys. Nakalimutan ba ako? Wala naman siguro. So yun, hiwalay na siya. Kumakapit kasi guys yung ano eh, yung anong tawag dito, itong cylinder head. Nakakapit yan guys pagka kay GNG, no. Yan, nakakapit yung cylinder head. So kailangan pa natin tong tuktukin. Yan, ayaw niya pang humiwalay, no. Nakakapit yung cylinder head eh natin. Yan, nakakapit siya rito. Yan ang ano sa gearbox ni GNG. Medyo mahirap siya paghiwalayin. Yan, okay na, napaghiwalay na natin. Babalang natin itong mga to. Again guys, dahan-dahan at ingat kasi dahil yung selector ay yung ano, yung MOSFET, no, may ano yan dyan sa loob. So ay, matayo mong humiwalay pa. Yun, sumabit na yung sector gear. So kagulo to pagbunot ko na ito, no. Ayun, sumabit din yung cylinder. Ayun, yung tappet plate sumabit din. So nagsisabit na silang lahat. So yan. Yan yung medyo ano dyan kay ano, kay GNG, no. So yan, natanggal na natin, napag-iwalay na natin. Medyo matigas lang talaga pag-iwalay niyan guys. Pero yun nga, ito, tanggalin lang natin yan para ma-remove na natin to, no. So yun, ano yung tinanggal ko? Bali yung spring lang. Bali to. Yan, nakakapit yan dito. So tinanggal ko para matanggal na natin to, no. Okay, ETU pala to, hindi pala MOSFET. Try natin ito guys, yung sinasabi sa inyo, kumakapit yung cylinder body, yung cylinder head, nakakapit siya, ayun. So yan, na-remove na natin, no. Yan, ang kailangan lang natin dito yung tappet plate lang. Ito guys, tappet plate tawag dito. So ito, papalitan natin. Ito, palitan natin. To, papalitan natin lahat yan, no. So, yan, dyan na natin yan. So, tanggalin na natin to, no. Set aside na natin. Tapos, yun,
syempre natin gawin, kailangan lang natin yung proper alignment nito o yung proper engagement lang ng mga gears, no. Yan. Si GNG naman, grabe, oh, pati yung kanyang bevel gear, no, talagang may brand ni GNG, oh. Ayan, no. No. So ito, anti-reverse clutch. So yan, oh guys, naka ETU pala, hindi pala MOSFET, no. So nakasulat kasi is ETU. Yun, ewan ko kung kita nyo, no. So yung trigger nya ito. So tapos ikot na rin siya, no. So tignan natin mamaya, no. Yan. So ganda, pati yung kanyang ano, no, yung selector latch. Ayan, no. So ETU, ayun, ang ganda, may cover, no. So ganda ng build nito ni GNG. Mamaya ano yun natin, susubukan natin, no. Meron siyang cut-off lever pa rin, no. Ayan, no, naka-cut-off lever, so may proper engagement pa rin dapat dyan, no. So gagawin natin, ayusin natin yan, tanggalin muna natin itong mga to, no. Tapos taob natin, so yung proper engagement, balik natin sa safe. So yan yung safe, no. So makikita nyo, nag-response ka agad to. Yan, nag-response ka agad. Sorry guys, dito tayo. Yan, makikita nyo ng malapitan, no. So nag-response ka agad to, no. So babore up tayo, check natin kung ano maging resulta na ito, no. So kabit na natin yung mga dapat ikabit, no. So ito, tawag dito guys is sector gear, no. Ayan. This one is anti-reverse clutch, may spring yan. So ako ginagawa ko, so yung iba nahirapan dito, ako ginagawa ko, ayan, tapos binabali ko na siya dyan, tsaka ako ilalagay itong bevel gear. Hindi na natin babaguhin guys yung so tinama lang natin yung engagement, tinama lang natin, kasi hindi ko na babaguhin, hindi na natin babaguhin yung tag dito, yung shimmings nya, no. Hindi na natin gagalawin yung shimmings na yan. So balik natin to, yan, hindi na natin gagalawin yan, kasi sa narinig ko kanina okay naman yung response nung ano, ng trigger, ng mga gear, no. So to basta ipapalit natin, ito na yung combo natin, no. So ito yung ating magic combo, no. Ito na yung kakabit natin, yan, no. Suwabing suwabe, no. Yan, kakabit na natin yan. Type O para yung kompresyon ng hangin. Ito, tingnan natin kung papasok yung, kailangan nakalapat lahat, hindi pwedeng patcham. So yan, nakalapat naman lahat. Lagay na natin tong spring, sabit mo lang yan dyan, tapos kailangan mo na itong tweezer, no. Yan, yun. So sumabit na siya. Ayan guys, naka-ready na kaagad, no. Naka-ready na kaagad yung ating gearbox, no. So sasalpak na lang natin yung kalahati, salpak na natin, no. So ito, timingan at swertihan din to, no guys. Kasi
Minsan makulit tong ating cylinder head eh. Kaya taas ko na para kasama na tong sa kabilang gear. To kailangan kasi maayos din kabit nyan eh. To sama na natin. So susubukan natin yung lakas ni GNG, no, yung kanyang built-in MOSFET or ETU. Hindi ko sure kung ano siya doon. Ang alam ko kasi is MOSFET lang yon. Bakit ETU yung nakasulat, no? So tama ba yung engagement, lahat ng fittings? Pag tama na, kabit na tayo. Okay, ngayon screw. So 4 na maikli. Guys, baka pala malobat yung GoPro natin. Papalit lang tayo ulit ng battery, no? Hopefully umabot. Pero chinage ko naman yung isang battery. So pahaba ng pahaba yung mga videos natin, no? Yun guys. Ito basic upgrades lang to sa mga naka GNG na, no? So gayahin nyo lang yung ginawa ko. Tingnan natin yung magiging outcome. Hindi ako guys nagigpit agad ng screws hanggat hindi lumalapat lahat. Ayan. So kailangan lumapat lahat muna. Pasensya pala guys, medyo ngongo pa, trangkaso pa rin, pero syempre kailangan natin gumalaw-galaw, kailangan natin mag-provide ng videos. Yan, pasensya na kung late tong bagong videos natin, no? Kasi yun nga, hindi ako makagawa, sobrang sakit ng aking ulo. So ngayon, yan, shoutout pala sa mga nakasubscribe sa atin, no? So yun, ang huwag kakalimutan ulit is yung ito. Okay, bago mo yan dyan. Tapos the other side is yan, kailangan ito. Yan, dapat nakatama yan. May spring yan guys. So check nyo yun. Tapos to check. So yun guys, sorry, no, naputol, nag-overheat yung ating GoPro, no. So yun guys, naikabit na natin to. Ayan. So para saan nga ba to? Ayan, yung kinabit natin, no. Ayan, nakascrew na siya ulit. Para saan yan? Dito yan sa ating dash cover. So yan, naka-open yung bolt. Kita mo yung chamber dito, yung rotary chamber. So mag-a-adjust ka ng half, no. Tapos after nun, pag pinindot mo yung bolt dito, ayan, yan, ganun yung trabaho niya, no. So yun, kabit na natin yung SP130. Sorry guys, binacktrack ko lang, na putol pala yung video, no. So kabit na natin to, yung spring guide natin. Yan. So kabit natin. Tapos tulak na natin to, no. Ayan, medyo may puwersa na siya ng konti. Ikot. Ayan, kailangan mag-lock siya, no. Kailangan mag-lock. So yan. Tapos kabit natin to. Yan. Tapos kailangan yung proper orientation nito. So flat and round, no. Oops. Yan. Tapos yan, ready na siyang ibalik dun sa, yan, double check lang tayo. Yan.
pwede na natin siyang ibalik dun sa ating receiver, no? So dahan-dahan lang ulit. So ganun lang guys, yan, ganun lang, dali lang yan, kayang-kaya nyo yan. 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 Sabit lang natin. Oops, kumalaw. Double check. Okay, okay lahat. Kabit. Yan. So, nakasave pa rin siya. So, gawin natin, insert na natin tong pin na to. Yan, saka to. Yan, para may support na tayo, no? Yan, para wag na siya gumalaw. Tapos kabit na natin tong, so ito yung una, may ball bearing. Yan, tapos oops, nalaglag. Yan, ball bearing natin. Tapos dito naman, wag mo munang higpitan ng todo, no? Kailangan kasi magbalanse muna sila dun sa kabila. Yan. Oops. Yan guys, yung pin na yan nalalaglag lagi yan. Hihigpit lang yan pagka naikabit na natin yung, yan, yung grip, kasi may hihila siya pababa eh. So yan. Pag nagigipit kayo, kailangan nyo siyang alalayan, no? Para wag umikot, kasi iikot yan eh. Yan, pagka umikot yan, yung gear dun sa loob pwedeng mabaluktot yun, no? Yan, yan, lagi yan malalaglag dahil doon. So gawin natin, kabit na natin yung motor agad, no? Para hindi na malaglag tong pin na to. Kabit na natin yung motor. So grip muna tayo, lusot natin ng tama to sa mga butas ng mga wire. So una is negative, then positive. Ayaw nilang lumusot. Shoot ka na dun. Yan. So yan, tayo ng patungan. Tapos make sure na malakas yung magnet ng screw nyo dito guys, kasi pwedeng pag bumitaw, pasok yan dun sa may bevel gear nyo. Pero konting tak-tak lang naman, tiyagaan, lalabas din yung screw na yan. Tapos tsaka tayo maghigpit. Yung tamang higpit lang guys, kasi yan, baka ma-lost thread yung mismong gearbox, kasi yung i-screwan nito, no? Yan. Tapos ayusin na natin yung wire. Yan, para hindi siya kainin ng motor, no? Tapos to, kabit na natin tong ating 35,000 RPM na Tinley, no? So look for the polarity. So positive, negative, no? Hindi mo pwede mabaliktad dyan dahil sunog yan, no? So watch out, no? So yun, ay pasok na natin. So this is negative. Lagi nyo titignan yung polarity guys.
Lalo pag naka ATU, sunog yun ako. Pero the way na may fuse, sasaluin ng fuse yun. Yung fuse ang unang masisira, no? So, pero yun nga, kung tayo pakampante, kailangan tama yan, no? As cover. Tapos higpit tayo dito. Tapos lalay dito. Tamang higpit lang. Ayan, tamang torque lang ng higpit, no? Tapos kabit na natin to. So to guys, itatama nyo lang to. Ayan. Tapos itong ambidextrous na. Ganda rin ang mag-release nito. So, tapos Allen. Mahigpit lang. Ayan. So try natin, no? Ito, moment of truth. Ayan. So safe. Yun. Kaya nyo bang magpagalaw? Tingnan nga natin kung kaya nyo pagalawin to. So yun, no? Okay. Tingnan natin full auto, konti lang kasi wala pang yung sa spring guide nya. So tingnan natin. Grabe yun. So mamaya na natin laruin. Ano muna natin, no? Grabe, ang bilis nun. So na-excite ako bigla, no? Ayan. So palitan na natin yung dito sa chamber, diba? Palitan natin, tanggalin na natin to. Ayan. Ayan. Tapos kabit natin to, no? Sana kasya. So yan. So technically nag-extend tayo, no? So yan. Tamang ipit lang. Mukhang pumupogi na. So dyan muna natin. Na-excite na ako, no? So side natin. Guys, dito pala hindi mo kailangan baklasin to, kagaya nung sa ENC binabaklas to, masisira yan. So ito diskarte kung magpapalit kayo ng backing or ng half-up rubber or ng inner barrel sa GNG. So yung iba tinatanggal yan, huwag mong tatanggalin yan. So ang gagawin mo lang dyan is push mo lang tong pin na to. Yan. Yan, hawakan mo to dito sa ibabaw, push mo tong pin, hilain mo. Yan. Pag natanggal mo, nagtutunugan sila. So, hawakan mo yan. May spring yan. Ayun, may spring. Yan. Ngayon, ito yung latch. So, yun guys, no. Sorry, no. Hindi ko napansin. Nag-lowbat pala, no. So, yun. Again, ito yung yan. Pag natanggal nyo yun, ito yung pinaka-latch, no. So, yan, nandyan yung tensioner, no? So ganyan, or may iwan doon sa loob, no? Ngayon guys, itong butas na to para yan dyan sa spring, no?
So set aside muna natin. Then ito kailangan mo tanggalin yan. So dahan-dahan kasi may tendency lumipad o mabali yan, no. So yan, dahan-dahan lang. Yan, ito yung guide, no. At the same time siya yung lock dun sa inner barrel, no. Tapos ito ikot-ikutin nyo lang para sumama yung rubber, no. Tapos yan, para wag malukot. Yan, no. So no need tanggalin to, guys, ha. Hindi na yan kailangan tanggalin. Pag tinanggal niya yan, ako po, problema yan, no. So yan, tapos to ngayon kunin lang natin to. Yan, labas natin to natin. Tapos balik lang natin, no, kasi hindi na natin siya gagamitin, no. Hindi natin gagamitin to. Bubuo tayo ngayon ng to. Okay, guys, 363 mm na Mad Bull, no. So Mad Bull is true aircraft alloy. True aircraft alloy. So 70-75, no. 6.01 mm tight bore, no. So yun gagamitin natin. Ayan, legit yan. No. So legit, no. So tapos syempre kokombo tayo ng Mad Bull din, no, na backing, no, o half up rubber. So ito siya. Ayan, tanggalin natin siya dito. Check natin kung maayos, no. Tapos ito yung kanyang tensioner, fishbone, no. So kabit muna natin to. Ayan, guys, meron niyang guhit. Hanapin nyo yun, may guhit din sa loob. Tapos shoot nyo lang siya dyan. Ayan, kailangan lapat yan, no. Guys, ano trabaho nito? Siya yung umahawak dun sa bibis nyo, no. So siya yung nag-aano ng trajectory, no. So yan, guys, guhit, tas may guhit din to, no. So yan, may guhit naman. Pasok mo lang yan. Oops, lagay tayo ng lube para medyo dumulas, no. Konting-konti lang kasi hindi pwedeng marami to. Pag napasobra, pangit din. So konti lang, dumulas lang siya. Yan. So yan, dudulasin lang natin dyan. Now, makikita nyo, no, meron na siya kaagad friction, no, may friction na kaagad, no. So kailangan nating sumakses dito. Parang ayaw ni Mad Bull, ah. Oops. Yun, pasok na. So may friction na kaagad, no. Oops, sumobra na yun, ah. Parang maskip masyado. Negative yata si Mad Bull natin, ah. Parang nakakapalan siya, no. Huwag natin pilitin. Negative. Mapupunit to, guys, pagka ganito. So kailangan alalay, no. Ayaw ni Mad Bull.
Oops. Baya kung kailang last na tsaka tayo nagka-problema, no? Ayan, no? Ayaw ni Madball. Ikutin natin. Iluwa mo ang Madball ko. Ganon. Dito pa tayo nagka-problema sa lasa. Importante pa naman to guys, kasi ito ang nagpapalipad ng BBs, no? Nagko-control ng takbo ng BBs, no? So super importante na ito. Ayaw niya ka Madball. Nakakapalan siya. Oops. Wala na, nalukot na guys. Nalukot. Hopefully mailabas natin. Ayan, okay lang na malukot yan dyan. So bakit ayaw niya? Nakakapalan ba siya? Lub natin ng matindi-tindi, baka sakali. Pero tingin ko nakakapalan siya, makapal masyado tong si Madball. Manipis yung tinanggal natin eh. Lub na rin natin to. Alam kong mali, pero magbabaka sakali tayo. Yan, lub natin, tapos ikutin lang natin. Pumasok lang yan guys. Swabing swabe na tayo. So hindi siya nakatodo. Technically mali yan. Dapat yan nakatodo, no? So sorry, hindi pala nakikita. So yun. Natin kung lalapat to ng gusto. Ayun na, ayaw niya lumapat to. Pag ganyan kasi nakabukol yan, silipin natin. Super okay naman dun. Tingnan nga natin kung lalapat to. Lock. Yun, hindi siya lumapat. So paul yan pagka ganyan. Uy, ayun sinasabi ko. Lilipad yan. Okay, duda kasi ako rito eh. Ayan, duda ako doon kanina eh. So kung yan lang naman yung nakakaipit, pwede na yan. So yun guys, dito tayo nagka-problema. Ayaw niyang pumasok ng todo, no? Ayun, no? Try natin hilutin, papasok. Sa loob naman okay na. So okay naman siya. Siguro papalapatin lang natin to, no? Yan, tutulak-tulak lang natin.
natin to. Paunahin natin tong half rubber. Pwede rin naman tong gantong technique guys, basta naka-align yun, make sure naka-align. Tapos tsaka natin lalagay ito. Running smooth. Yeah. Okay. So, sumakses tayo doon, no guys. Yan natin. Kung sumakses nga ba tayo. Yun. Sumakses tayo doon, guys. So, lagay lang natin to. Ayos. Tapos, install tayo nitong fishbone. Yan. Install ng fishbone. Yan. Lagay na natin tong latch. Make sure na nakapasok, no? So, yan. Tapos, balik lang natin to. Make sure na sakto para shoot. Okay, no? Tapos tingnan natin kung magiging effective siya. Yun. So far, ang ganda ng baba niya. Okay. Okay na okay tayo, no? So malalaman natin yan, tetestingin natin. Malalaman natin yan kung magiging okay ang FPS nya, no? At saka yung tunog. So kakabit na natin to dito. Again, tataas ko muna kayo ulit. Ayan, para kitang kita nyo in action ng pagkabit natin. Ayan. Ayan. So saktong-sakto lang, no guys. Yan. Saktong-sakto. Oh. Ayan, oh. Nakabit natin. At excited na ako. To guys, medyo tricky ulit to. Kasi nga ito. Yan. Kailangan nating ipasok to dito. Ayan. Pag pumasok siya dyan, so kailangan to nakabalat pataas din. So yun. So far so good. Okay, no? Tapos baba lang natin tong pin. So yan, kinakamay lang, no? No? Testing. Nakabukas. Pag pinindot mo to, sara. Okay. So kabit na natin tong swivel. Again guys, yan, ingat dito, no, kasi no, yung mga wirings nya. So ito yung kanyang swivel, butterfly swivel o 2 point swivel, no. So ito, kabit lang natin to. Shoot. Pa-deliver ako ng extrang kamay para mabilis, no. So yan, shoot ko lang yan. Tapos make sure na walang naipit na wire.
tas tong cutout kailangan nasa baba. Yun, very good. Tumalong, tumatingi siya. Ang sama ng bagsak nun. Ayaw niya magtino, guys. Natin ulit. Okay. Shoot ko na muna. Mahirap pagka may camera, guys. Kasi hindi ko makita yung patamaan. Hirap. Minumumu pa tayo Mumu ka lang. Magaling kami. Diba? Mumu ka lang. So yan, guys, dito medyo kailangan wala kang naipit na wire and secure mo yung pagkakahigpit kasi yan yung nagdudugtong sa buttstock, receiver and gearbox, no? So yun, parang di siya pumasok, no? Yun. Uy. Putol nga ba? Na naman. So yun. I-testing na tayo, no? Secure muna natin. Mahirap na, baka mamaya ay naputol dun sa loob so wala. Okay naman. Papasok na natin tong mga wires and everything. Yan. Tapos lagay tayo ng mini Tutsi plug. Yan, pasok natin sa loob at magte-testing tayo. So kabit natin to and ito. Yan, secure na yan. Pasok. So ito close lang natin. Tapos yan, testing kung puputok. So yun, pumuputok na siya, no? Gagawin natin is wala nang game ito. Sana okay sa may huwagang chrono natin, no? Tayo ng magazine. So safe natin. Ayan, tingnan natin kung ilan ang FPS nya, no? I-actual na natin.
actual na. So actual FPS tayo, no? Chrono on. Ayan. Tapos semi firing 442, 447, 448, 446. So pasok na pasok tayo, no? Full auto. Grabe yun. So sobrang bilis niya, hindi siya mabasa ng chrono kung ilang ROF, no? Grabe. Grabe to. So guys, tingnan nyo. Ayan. Parang sinulid. Hindi kita. Grabe. Grabe yung... So, yun guys. Sumakto naman, no, dun sa target natin na FPS. So, malaki-laki rin yung tinalon, no? Malaki-laki yung tinalon. Okay, ano natin ulit. Wait guys, sama ko kayo sa ano, ayusin ko lang yung orientation na, wait lang. So yun guys, yun. Natapos na natin, no? So yan na yung pinaka outcome nya. Ngayon guys, may gagawin tayo rito, no? Tanggalin natin to. Tanggalin natin. Tapos lalagay tayo ng optics, no? So ito yung ilalagay natin. So this is spike na 40 by 4 by 30, no? So ayan siya guys, na naka-geisel mount, no? So ayan, naka-geisel mount yan. Riser na rin yan at the same time, no? So kakabit na natin siya ng optics para hindi siya boring. And yun, sa next video natin isisiro naman natin siya, no? Ayan. So sa ngayon, papakita ko muna sa inyo yung magiging itsura niya, no? So yan siya. Yan na. So yan yung kabuuan niya, no? Ayan. Yan, no? Nag-ahay yung kanyang barrel, no? So yan yung barrel niya. I don't know kung kita. So ginawa natin tong suppressor na to is for protection lang ng inner barrel, no? Or cover. So yan, no? Napaka-foggy, napakagaan. Magaan pa rin siya kahit may ganito, no? Ang gusto ko lang dito guys, to sobrang responsive, no? So tingnan nyo. Ayan, lapit nyo. Tapos full auto. So walang ng bala yung ating mag. So gagawin natin, iikot muna natin, no? Kasi key type ito. So yun, narinig niyo yun, kaya niya na ubusin yun. So yan. Sa bilis niya, no, hindi kayang ipid na itong magazine na to. So magta-try tayo na ibang magazine. Chrono muna natin ulit. Try natin.
yun guys, ito yung chrono niya, no? Ito yung actual chrono. So natin kung kita. So 452, 451, 454, 456, full auto. So ba't ganun? Nagpa 500. Joke lang yan, no? So yan. Loko tong chrono na to, ah. So yan. Bumabalik na yung BBs, no? Yan. So bumabalik yung BBs natin. Grabe, oh, 20 yung ROF, oh. Nakuha niya sa ano, no? 457 at 20 ROF. 21 ang ROF, 456. Grabe, bilis. So yun, 23 ROF, 445. No? 23 ROF. Mabilis, no? So yun, nakakatuwa naman, no? Naging successful yung ating operation. So far nakuha natin lahat, no? FPS, ROF na gusto natin, nag-high speed siya kahit pa paano, no? So yun guys, hopefully kahit medyo magulo yung video natin dahil nga paputol-putol dahil nalulubat or nag-iinit yung ating GoPro, no? So hopefully makaponto tayo at makabili ng bagong pang live natin or pang video natin, no? So yun guys, again, this is GNG Cobalt Kinetics. So minodify na natin siya, upgraded yung internals kasama yung motor. Hindi na natin pinalitan yung gears kasi design naman si GNG para sa mga high speed, no? So makikita nyo naka-ETU or naka-MOSFET siya, no? So inabuso natin yun dun sa 25, actually 25 ROF dapat, eh. Pero yun, naman yung kayang basahin ng ating chrono. So yun guys, medyo magaan to. Maganda tong pang takbo-takbo kasi reinforced polymer siya, no? Full reinforced polymer, no? So yan, naka PDW butt stock, naka ambidextrous na switch at saka mag release, no? Yan. So napakaganda, no? Ito dinagdag na natin to, yung suppressor, pinang cover lang natin siya dyan. Yan, kung makikita nyo, yan, ewan ko kung kita. Yan, nakalawit na yung ating inner barrel, no? So yan, naka mud bull tayo na inner barrel, no? So naka chin lean na 35,000 RPM, kaya maganda yung ating ROF, no? So yun guys, please do follow us on Facebook. Yung mga inquiries, pwede kayong mag-inquire sa amin sa Facebook page namin, Savage Airsoft PH. And yun, maraming salamat sa mga nakasubscribe sa atin. Yung mga hindi pa, subscribe na kayo. Ang YouTube channel namin ay Savage Airsoft. Please hit the notification bell para updated kayo sa mga videos natin, no? Sa mga updated videos natin, no? So mga latest videos. Maraming salamat. Shoutout sa lahat na nakapollow sa atin. Shoutout sa lahat na nakasubscribe sa atin. Pasensya na, medyo hindi pa rin maganda pakiramdam natin, no? So susundutan ko ng video to, flight testing naman, and accuracy, no? Accuracy testing. Tignan natin yung response niya, no? So tignan natin kung worth it ba yung ginawa nating upgrade dito sa ating GNG Cobalt Kinetics, no? So yun, maraming salamat guys. Salamat sa suporta po. Thank you.